Digong. In fact, nakarating na sa Holland. So, useless na yung pagtigil ko ng UAE. Dapat dumiretso na ako ng Dubai. Ulitin ko po ha, talaga naman ako nagpunta dito sa Holland kasi nga po, sabi ni BP Sara, magkita kami rito. Now, nakapaghapunan lang po kami pagdating namin, BP Sara at saka si ES. Ang nalaman ko lang po doon, hindi naman ako kaharap sa usapan, na pinag-usapan nila kung sino ngang foreign lawyer ang kukunin. Now, kinabukasan, parang at 13 ba yun, 13, ayun na nga po, yung first day of appearance. Now, sa totoo lang po, itong nangyari dyan. Pagdating naming 12, gusto ko nang pumunta sa hukuman para makita si Tatay Digong. At sabi ko kay BP Sara, BP, hindi ka nila po pwedeng pagkaitan dahil ikaw ay anak. Ang sabi kasi, si ES hindi nakita si Tatay Digong dahil daw minemedical. Sabi ko, kahit ano pang procedure yan, pag ang isang anak ay narariyan para makita ang isang ama, hindi nila po pwedeng pagkaitan. Kaya lang, ang sabi ni ES, wag muna. Wag muna kayong pumunta. Ako munang mauna. So nung 13, kung hindi ako nagkakamali, ang arrangement is mauna si ES at ang sabi nga, ang usapan namin, 11 o'clock, pumunta kayo sa hukuman, mauna muna ako para makausap muna si Presidente. Ako talaga, ang kutob ko, dapat nagpunta na kami at nag-demand na si BP na makita yung tatay niya. Pero nanaig si ES, kaya sige, pinabayaan namin si ES na magawa ng plano. Pero nung araw ng hearing na, iba na naman ang kutob ko. Sabi ko, no, BP, wag nating sundin si ES. Pumunta tayo ng maaga sa hukuman dahil meron na ng scheduled hearing. At siguraduhin natin na makakausap mo si Tatay Digong bago man lang mag-hearing kasi akala ko posible yon. So nagpunta kami, bagamat dapat alas 11 pa kami magkikita sa ICC, nagpunta kami ng maaga at doon namin nalaman na wala palang arrangements ginawa ang Philippine Embassy para makapasok si BP Sara. Bakit kami umaasa na merong arrangement? Kasi nung hapon, the day before, nakapagpulong pa si BP Sara sa mga embahada. After all, she is Vice President. No? Nagulat na lang kami on the same day na lahat, buong opisyalis ng Philippine Embassy may upuan doon sa hukuman. Kami wala. Anong ginawa ko? Di nagbunga nga. Sabi ko, ipatawag niyo kung sino yung protocol dyan sa ICC na yan. Dahil nandito isang Vice Presidente ng isang bansa. Kinakailangan bumaba dito yung protocol at harapin ang Vice President, ang sitting Vice President ng Pilipinas na nagkataong anak ng akusado. Kasi nga, walang arrangements para kami makapasok dun sa hukuman para sa kauna-unahang araw. Mabuti na lang, malaki bunga nga ako. Nagpadala nga ng tao yung protocol nila at doon nga, sinabi nila, we will make arrangements. Pero kinakailangan, mag-fill up ng mga dokumento. Alam nyo ba ho, 5 kami noon ha, 2 PSG, ako, si BP at saka yung kaibigan niya, taga-England. Si BP mismo lahat nag-accomplish ng mga napakahabang mga dokumento para kami makapasok sa hukuman. At nakakagalit nga kasi night before kasama na niya yung mga taga-embassy na inassure siya, natutulungan siya sa mga dokumentong kinakailangan para makapasok sa hukuman, wala palang ginawa. Baka kung umasa si BP sa embassy, hindi kami nakapasok ng hukuman na yun. At mukha kaming kawawa sa labas ng ICC ha. Walang VIP complex si Inday Sara ha. Nandun kami sa isang sulok habang nagpipill up ng form si Inday Sara sa kanyang telepono. Hindi ko naman siya matulungan kasi hindi naman ako techie. Hanggang yun nga po, nakapasok kami. Ngayon, ang issue pa, ayaw pa rin nilang paharapin si Inday Sara kay Tatay Digong. Ang buong akala ko, makakausap ni Inday Sara si Tatay Digong dahil dadalhin sa hukuman. Hindi naman namin alam na hindi pala plano ng ICC na dalhin talaga sa hukuman si Tatay Digong. Bakit? Sa tingin ko, dahil kapag dinala nila sa hukuman si Tatay Digong, makikita ng mga supporters ni Tatay Digong, yung pagkatao ni Tatay Digong, isang kaway lang po pwede magharumentado yung mga Pilipino naka-assemble. At totoo naman, talaga namang loyalist yung mga tao na nagtipon-tipon na walang nagtawag sa kanila para nga magbigay ng suporta kay Tatay Digong. So yun talaga ang dahilan sa tingin ko, kaya hindi nila sa hukuman. Kasi magkakaroon ng pagkakataon na kumaway at masilayan ng supporters si Tatay Digong na hanggang ngayon hindi nagagawa ng mga supporters. Dahil mula nung siya'y kinidnap, hindi pa siya ipinresenta sa publiko. Napansin niyo yun? Anyway, ang next issue was
paano naman yung karapatan ni Inday Sara na makabisita kay Tatay Digong? Nagbunga nga na naman si Harry Roque. At ang sabi ko, what kind of a court is this that will not even allow a daughter access to her father who is arrested by the court? Sabi ko, kami, mga taga third world kami, pero alam namin na ang mga kamag-anak meron talagang karapatan na mabisita ang mga akusado dahil hindi pa yan napapatunayan nagkasala. Siyempre, bunganga galor. Hayan, meron na namang isang abogadong bumaba. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin po namin. If this is against the rules, pero pagbibigyan po namin yan, kasi maingay ako. Nag-iingay ako doon sa labas ng hukuman. Wala akong pakialam kung nahihiya na si Bibi Sara sa aking ingay. No? Basta ako, narinig nila. Hindi po pwede na ipagkait ang bisita ng anak sa ama. Kaya nga po, matapos ang hearing, binulong naman sa akin, please, please, control yourself. We have arranged, this is out of the ordinary, we have arranged for the Vice President to visit the former President, but after the hearing. Kaya sumakay naman kami sa taxi, papunta na doon sa hearing. Kaya lang napansin, ang akala ko doon, pati ako makikita ko si Tatay Digong. Kasi hindi naman malinaw kung si BP Sara lang. Ako at that point, pinirmahan ni BP Sara yung entry appearance ko as lawyer. Diba? Na-anunsyo naman kung sino yung mga lawyers. No? Dahil yung mga panahon na yun, wala namang foreign lawyer. Isa lang, si Nicholas Kaufman. So ang dineklarang members ng legal panel, Nicholas Kaufman, ako, si ES, at even VP Sara, only for the purpose of siya'y makapasok at mabisita yung tatay niya. Kasi nga, as an anak, nahirapan siyang kumuha ng pagkakataon na mabisita. So as part of the legal team, baka makita niya. Although alam niya na pinagbabawal yan ng saligang batas, pero naintindihan naman siguro ng taong bayan na yung entry of appearance niya ay para lamang makita niya yung tatay niya. Kasi nga, palaging sinasabi ng mga ICC, tanging mga lawyers lang ang pwedeng makipag-usap kay Tatay Digong. So yung panahon na hindi makakuha ng access si BP Sara as anak to Tatay Digong, at least baka mabigyan siya ng pagkakataon kung siya ipapasok as lawyer. So at that point po, yun yung representation namin ng legal team. Pero syempre nga po, hindi naman natuluyan kasi nga, unang-una, sa power ng dakdak, nakuha naman ng access ni BP Sara, yung hapon din yon. Hindi ko lang nakita na si Tatay Digong noon kasi nakita ni Inday Sara yung napakaraming taong nagtipon sa labas ng ICC. Nakasakay na kami sa taxi, pinatigil niya. Sabi niya, Spokes, mukhang nakakaya doon sa mga tao kung tayo'y hindi haharap sa kanila kasi marami na nag-aalisan. Pwede bang bumalik ka doon at sabihin mo, babalik ako in punto 5:00 sa kanila? Siyempre, masama yung loob ko kasi akala ko makikita ko si Tatay Digong. Pero sige, tama. Alam mo na, naintindihan ko naman si Inday Sara. So bumaba ako ng taxi, bumalik ako doon at inanunsyo ko na 5:00 darating si BP Sara. At matapos nga po noon ay bumalik si Inday Sara in punto 5:00 at inanunsyo nga na sa wakas, matapos ang 2 araw, nagkaroon ng kontak ang pamilya kay Tatay Digong. Hindi ko ang alam ko, ang mga sumunod na araw, ayun na nga, napagpulong kami kay Kaufman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin ko, sabi ni Kaufman, na kapag siya na-confirm as lead counsel, a-arrange niya na ako'y pwedeng makapasok para ma-confirm din ako bilang isang abogado. Pero nung 17th, nagbago na po ang tono ni Kaufman at sinabi naman niya is nagbago na yung rules ng registrar at hindi na niya ako mapapapasok. At ako naman, ang sabi niya, sumulat ka lang ng sumulat. Ako naman, sulat ako ng sulat. Hanggang 2 weeks later, sabi ko, bakit pa hindi niyo ako pinapansin? Ang sinabi naman ay dahil may express instruction yung lead counsel na sa Kaufman na walang po pwede bumisita na walang approval niya. And later on, nung nagkaroon na kami ng tapatan, ang sabi niya, hindi kita mapapasok as legal counsel kasi tututulan ka ng prosecution dahil daw ako ay may mga kasong hinaharap sa Pilipinas. At pangalawa, ako daw ay naging mataas na opisyal ni Duterte nung panahon na yung mga krimen na kung saan siya ay nasasakdal ay naganap. But syempre, di ko naman tinanggap yung mga basehan na yan. Ang sabi ko, bakit ang prosecution ang magdedetermine kung sinong karapatan ng akusado? Basta sabihin mo kay Tatay Digong, gusto ko siyang makausap para gusto kong marinig kung tatanggapin niya ako o hindi bilang isang counsel. Pero hindi na po nangyari. Kasi
Ang standing rule talaga, the lead counsel must approve all visitors. Hanggang ngayon po, I was not approved to visit Tatay Digong, pero hindi ko naman siya iniwan dahil alam ko naman marami akong papel na pwede pang gampanan. No? At ang ginagampanan ko ng papel ngayon ay maging tagapagsalita pa rin ni Tatay Digong, miski hindi as part of the legal team, kung hindi bilang isang individual na mayroong karapatang pantao at syempre biktima ng krimen ng kidnapping at pagbibigay paalala sa Europa at sa buong daigdig na dapat hindi kinukonsente ang kidnapping bilang isang pamamaraan para maiharap sa isang pagdinig na kasong kriminal ang kahit sino man. So yan ang aking nagiging papel ngayon. Konsyensya ng buong mundo na hindi dapat magtuwid, di umano ang hindi tuwid sa pamamagitan ng isang pagkakamali na naman. In any case, 100 days have passed. Ang balita siyempre, pumapayat ng Tatay Digong at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, ang talagang masakit sa kanya hindi yung pagkakakulong. Sabi nga niya sa akin dati, nakulong na raw siya. Kasi parang meron siyang inupakan na kapatid sa hukuman, no? Nung nag-aaway-away sila at siya ay kinontempt of court at kinulong. Ang masakit sa kanya, yung pagkakakulong, alam niyang malaya ang Pilipinas at ang kanyang pinakaayaw na siya'y hahatulan ng mga dayuhan. Samantalang malayang bansa na at independenteng bansa na ang Pilipinas. Well, alam niyo po, malungkot na malungkot po ako. Kasi ang kapalaran naman ni Tatay Digong, hindi lang yan masakit dahil nalabag ang karapatan niyang pangtao to due process. Ulitin ko po, yung Article 59 ng Rome Statute na requirement na dapat iharap siya ay ang pangunahing kadahilanan ay para masiguro na maprotektahan ang kanyang karapatang pantao. Pero, mas importante dyan ay yung paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Yan po talaga ang masakit kay Tatay Digong. Hindi na bali siguro yung kanyang nararanas ngayon na pagkakakulong eh. Kaya niya yun. Ang hindi niya matanggap, yung nabaliwala, yung soberenya at pagiging independyente ng Pilipinas, yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya. Dahil mali, dahil mahal niya yung Pilipinas, dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malaya at independyenteng bansa. At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan, pulahan, berde, kailangan magkaisa tayo sa ating sigaw na tayo isang malaya, independyenteng bansa. Hindi na tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. At tayo ay may kakayahan na ilitis at parusahan ng mga lumalabag sa ating batas kriminal. Yun ang dahilan kung bakit dapat nagkakaisa tayo ng boses na bring him home. Dahil hindi lang individual na karapatang pantao ni Tatay Digong ang nalabag, kung hindi ang soberenya ng Republika ng Pilipinas na importante sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa inang bayan. Ang nakakalungkot, yung mga loyalista, mga dilawan at CPP-NPA, palibasa nagnanais na naman bumalik sa kapangyarihan para sa kanilang sariling pasasa, binaliwala ang soberenya ng Pilipinas, binaliwala ang karapatang pantao ng kanilang kababayan. At kaya nga po, sa 100th day ng pagkakakidnap kay Tatay Digong, ang tanong, ikaw bilang Pilipino, paninindigan mo ba ang pagiging independyenteng soberenyang bansa ng Pilipinas? O hahayaan mong dayuhan na magbigay katarungan sa di umano'y mga biktima? Ang mga dayuhan dapat magbigay lamang ng katarungan sa mga biktima kung hindi tayo independyente, kung hindi gumagana ating mga hukuman. Ako nga kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun?
Handa niyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo dahil sa tingin ninyo nawala yung balakid sa inyong pinaplanong Marcos Forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Sa gera laban sa Amerikano? Sa gera laban sa mga Hapon? At yung mga lumaban sa diktadoryang Marcos Sr. Paano naman sila? At paano magkakaroon ng dignidad ang mga batang Pilipino ngayon na nalalaman nila na itinakwil natin ang ating sariling kababayan para litisin ng mga dayuhan na para bagang inamin na di natin kayang magbigay ng katarungan sa ating mga sariling kababayan. Yan pong importansya na ika-100th day na pangungidnap kay Tatay Digong. Payag ba kayo? Alam niyo po, naririnig ko na at sinasabi naman ng mga anak ni Tatay Digong na pumapayag na para bagang nagbuhuling habilin. Pero ang tingin ko talagang si Tatay Digong hanggang to the end, maninindigan yan. Hindi dapat na mga dayuhan ang naghihimasok sa mga di umanong krimen na naganap sa Pilipinas. At kilala ko po si Tatay Digong. Kung kinakailangan siya maging sakripisyo para linawin sa mga isipan ng mga Pilipino na hindi dapat mangyari ito, handa siyang tanggapin ang paghamon. Pero sana po, wag naman. Dahil sa tingin ko, meron pa siyang pamilya na nais na makapiling siya at meron pa siyang isang buong bayan na nais makapiling siya. Hindi pa po tayo nag-give up. Makulit si Harry Roque. Makulit po ako. Kahit ano pong kahihiyan ang bigay nila sa akin, hindi po ako mag-give up. Kaya nga po, patuloy ang ating pagbigay ng mga solusyon, pagbigay ng suhestyon kung paano mapapauwi si Tatay Digong. Siguro po magagalit na sa akin yung pamilya. Kulit mo! Ayaw pa tumahimik. Meron na nga mga dayuhang abogado, ba't hindi mo tayo paubaya yan? Hindi po. Kasi hindi po ako naniniwala yung mga abogado ang hindi kakilala ni Tatay Digong ay magkakaroon ng mas malaking concern para kay Tatay Digong kung ikukumpara sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga gaya ko na nanilbihan kay Tatay Digong ng ilang taon. So huwag niyo rin pong huwag niyo pong i-deprive din sa amin na magbigay ng suhestyon at posibleng mga solusyon. At meron naman po akong solusyon na di umano'y natanggap na ng PRRD at mukhang tinanggap na rin ni BP Sara. No? At sana lang mabigyan ng implementasyon sa lalong bilis na panahon. At sa mga dayuhan na naniniwala na sila ang susi para matulungan si Tatay Digong, maraming salamat po. Pero huwag niyo pong isipin na posibleng mas minamahal niyo si Tatay Digong kesa sa aming mga kapwa Pilipino na nanilbihan sa kanya. Kung kami po'y makulit, dahil lang po yan sa pagmamahal, doon sa tao, at sa paniniwala na kinakailangan ng Pilipinas, ay ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong. Yan lang po aking mensahe sa ika-100th day ng pangingidnap kay Tatay Digong. Maraming salamat ulit na pagtangkilik. Yan aking sinasabi. Mahal ko pong Pilipinas.